Nakangiti siya ng ubod ng tamis habang bumababa sa kanyang kotse. Today is the birthday of Levy's dad. Mayor Sandro turned 57 this day. Siyempre, hindi siya po pwedeng umabsent dahil future father-in-law siya ni Mayor na ninong niya ngayon. The party's venue is in the most expensive hotel in town. Marami mga kalalakihan na napapatingin sa kanya. Sino ba naman ang hindi maaakit sa ganda niya na pang-international? Isang mermaid gown ang sinuot niya ngayon. Its color resembles fire that enhances her looks and makes her the most stunning lady tonight. Siyempre, nag-effort siya para sa boyfriend niya. For her babe na little sister ang tingin sa kanya. Sana, siya na lang pala ang panganay sa kanila ng kuya niya. Nakita niya ang kuya niya kasamang kaibigan nito na sina Andy at Briggs. Hindi na niya pinansin pa ang iba na hindi man importante sa kanya. Ang hinahanap niya ngayong gabi ay si Levy. Baka this time ito na maghahabol sa kanya kapag makakita nito ang beauty niya na pang Miss Universe. Nag-effort talaga siya na mag-ala ka Trioni Gray sa gabing to, kaya kailangan pag uwi nila hindi na siya virgin. Lumapit siya sa daddy niya. Sa daddy ni Levy pala. She gave him a smack on his left cheek and greeted him. Thanks, iha. Nakangiting tungon dito. Marami pa mga politiko at kapamilya na ng Levy ang lumapit dito, kaya taganap siya na mauupuan. She saw her parents at the right side of the stage, kaya't nilapitan niya ang mga ito, at isa-isang niyakap at tinampian ng halik sa pisngi. Kailangan niya maging good girl sa oras na to. Istrikto ang daddy niya, lalo na pagdating sa kanya, kaya behave na behave ang peg niya ngayon. Iniisip pa lang ang bagay na yon, bored na siya. Di nagtagal nagsalita ng MC sa harapan. Nagkaroon ng maiksing programa na may magbibigay ng birthday wishes sa mayor. May mga kumanta, sumayaw at may celebrity pang dumating to entertain. Let me take this opportunity to announce that my son, saad ni Mayor Sandro. No! Sigaw niya sa isip niya. Parang alam na niyang sasabihin to. My son and Levy, his girlfriend, Trixie, is finally engaged. Anunsyo pa nito. Mula sa umpukan ng mga tao, umakyat si Levy at ang nobya umano nito na umiyak kamakailan ng dahil sa kanya. Nagsipalakpakan ng mga tao. Siya lamang ang para nakarinig ng masamang balita na nanatiling nakawang ang bibig dahil sa narinig. She tried to stay calm, lalo na't nasa tabi niya ang daddy niya. My goodness! Ba't parang tinamaan ng balang ligaw ang puso niya? Ba't parang mas masakit pa sa tama ng bala ang nakikita niya sa harapan niya? Gigil na gigil siyang lapitan si Levy at ang babae nito. Oo nga naman pala. Sino ba naman siya, hindi ba? Love, Levy. Thank you so much kasi hinintay mo ako. I know may hintay mo ulit ako sa pagbabalik ko. Just 1 year contract abroad and babalik na ako sa iyo. Malambing na saad ng babae. Gagi, sa mic pa talaga ha? Ibulong mo na lang kaya. Mahina niyang sambit sa sarili. A year contract? Sisiguraduhin niyang wala na itong babalikan pa. Sisiguraduhin niya sa pagbalik nito, wala na tong karapatan pa kay Levy. Aagawin niyang boyfriend niya. What she wants, she gets. And this time, sa santong paspasan. Okay ka lang, anak? Tanong ng mama niya sa kanya. Napakahigpit pala ng paghawak niya sa glass ng champagne. Yeah, mommy. I'm really, really fine. Nakangiti niyang sambit. Napag-alaman niya na si Trixie pala ay anak din ng isang politiko sa bansa. Masasarap ang pagkain na kanda sa long table, pero 3 baso ng tubig lamang ang nainom niya. Tila nawala ang gutom niya lalo na't nakikita niya, napakalambing sa isa't isa ni na Levy, at ang babaeng ayaw niyang marinig ang pangalan. Panay ang halik ng babae sa pisngi ng fiancé nito. Aray naman! Nakita niyang tumayo ang babae, at umalis sa kinaupuan nito. Hello, babe. Nice to see you. Hinalik ka niya to direkto sa labi at umupo sa tabi nito, sa mismong upuan ng babae nito. Kat, if you will just make a scene, please naman. Hindi ako tanga para mag-eskandalo, Levy. I just came here to congratulate you, babe. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ng babae mo. I am so happy for you. Ani rito. Siyempre, hindi totoo ang sinasabi niya. Si Levy yung first love niya. Ito lang ang lalaking kilala ng puso niya. Tumitibok ang puso niya at ang pangalan lamang ni Levy ang isinisigaw nito. She is just acting na pang famous award kahit na sa pinakasaganang bahagi ng puso niya, wasak na wasak na. Really, Kat? Thank you. I'm so glad to hear it, my little sister. He embraced her tight. Niyakap din niya to na mahigpit. Manhid ka talaga, Levy.
Sigaw niya sa isip niya. Sige na babe, bye na. Kinindatan pa niyang lalaki bago tumayo at umalis sa mesa nito. Tumayo siya at pumunta sa ladies' room. Nang pumasok siya, nakita niya si Trixie na pumasok sa loob ng cubicle ng CR. Ginamit niyang lakas niya upang itulak ang malaking plastic container ng tubig upang di makalabas ang babae mula sa cubicle. Narinig niyang sumisigaw at sinusuntok nito ang pinto pero deadma siya. Natatawa siya. Ano kayang itsura nito ngayon? Takot na takot ang gaga sa loob. Buksan niyo ang pinto! Sigaw nito. Humahalakak lamang siya habang palabas ng ladies' room. Lumapit ulit siya kay Mayor Zandro at nagpaalam na rito. Mula sa malayo, ang gwapong mahal na mahal niya. Gagawin niyang lahat para lang makuha ang lalaki. Tawagin na siyang baliw o desperada. She cannot afford losing her first crush and first love. Paalis na siya ngunit may narinig siyang putok ng bala sa loob. Nagsisitakbuhan ng lahat ng mga guest at ang iba, umiiyak na sa tindi ng takot at kaba. Bigla siyang kinabahan. Her parents, brother, at sina Levi. Nakita niyang nakandusay si Mayor Sandro. May tama to ng bala sa dibdib. Nasa tabi rin ito si Levi na nataplisan ng bala sa kanang braso. Sniper! Mahina niyang sambit. Batid niyang maraming kalaban sa politika ang ama ni Levi. Alam niyang si Mayor ang target at nadamay lamang anak nito. But whoever is the enemy, talagang totodasin talaga nito si Mayor Sandro. Tumayo siya at minatsag ang paligid. Hindi pa siguro nalalayo ang sniper. Pinuntahan niya ang 3 malalaking puno sa gilid ng hotel. Buti hindi yun ang tamang lugar. Kung siya ang sniper, she would not choose that location. Binalingan ng tingin ang katapat na building. It's a hotel too. Kahit na naka-heels, lakad takbo pa rin ang ginawa niya. May nakita siyang anino mula sa 3rd floor, nakatapat ng building. Sinundan niya to at nabutan niya sa likod ng building. Nakaitim ito. Nakaitim na bonnet din. She found herself at the sniper's back. Tinutok niya ang kanyang baril, ngunit na out of balance siya at natumba. Lumipad ang baril niya sa matataas na damuhan. Bumaling sa kanyang sniper at tinutukan siya ng baril but then, hindi siya nito pinutukan. Pinaandar nitong motor at parang bolang biglang naglaho. Shit! Sambit niya. Nagtataka siya bakit di siya nito tinuluyan. Nakilala ba siya nito? Ang hulma ng katawan na sniper, hulma na isang babae. So it's possible na babae nagtangka kay Mayor Zandro? At nadamay pa talaga si Levi. Na makabalik sa hotel, nasa stretcher na si Levi at Mayor Zandro. Ang sabi ng kilala niyang taga-rescue team, hindi naman kritikal ang mayor. Si Trixie iyak ng iyak. Lumapit siya sa babae, tinignan to, mula ulo hanggang paa. Kung gusto mong maging miyembro ng pamilya ni Levi, you should be brave. Huwag kang umarte at umiyak lang dyan. Walang maitutulong ang mga luha mo. Umalis na ang 2 ambulance. Nagsiuwian na rin ng mga tao. Siya, ang babae ni Levi at sina Joss at ang mga kaibigan nito ang naiwan. Sino ka ba ha? Wala kang karapatan na pagsabihan ako? Makikilala mo rin ako. Balang araw. Natatawa niyang sambit dito. How did Levi fall in love with this chick? She is really weak. Ganito ba ang gusto ni Levi? A crybaby and hysterical? Napapailing na lamang siya at natatawa. Kath, that's enough. Let's go home. Sambit ng Kuya Josh niya. Kilala siya nito. Hindi niya titigilan ng babae hanggat hindi ito maiinis sa kanya. She is a great bully. Nang tingnan si Trixie, napangawi siya. Lusaw na naman ang makeup nito. Ang mga luha sa pisngi kulay black na. Ang foundation sa kabilang mukha hindi na pantay. No makeup reveal? Naisang bulat niya rito. Inirapan lamang siya ng babae. Tang inang tagas ng ulo mo, Catalea Valkyrie. Seryosong sambit ng Kuya Josh niya na bigla siyang hinila para makalis na sila sa lugar na yon. She should investigate secretly kung sino may pakana ng pagbaril kay Mayor Sandro. Damay si Levi kaya hindi niya hahayaan na mangyari ulit ang insidenteng iyon sa lalaking pinakamamahal niya. Hello, good morning babe. Bati niya ang kinaumagahan habang pumapasok sa loob ng pribadong kwarto ng ospital kung saan nakakonfine si Levi. Bago siya bumisita kay Levi, dumaan na muna siya sa ICU kay Mayor Zandro Stanford. Napag-alaman niyang ligtas na ito, ngunit kailangan pa ng masusing pangangalaga ang mayor. Bahagyang nakangiti si Levi nang makita siya, ngunit ang isang kilay nito ay umarko nang marinig ang sinabi niya. Hayaan mo kung tawagin kang babe. Wala naman ang bruha mong fiancé. Sambit niya rito. Kamusta na? I'm feeling good already. Sa katunayan nga, aalis na ako mamaya. Anito.
Well, good. Para mababantayan na kita. Sambit niya. What? You heard it right, babe. Tinamaan ka lang ng bala. Hindi ka naging isang bingi. I am your bodyguard. No correction. You're sexy, drop-dead gorgeous bodyguard effective today. Malandi niyang sambit na nilalakbay pa ng kanyang daliri sa isang braso ng binata. Pero, may security na kami ni Dad. Isa pa may-ari ka lang ng security agency ninyo. Baka ikaw pang babantayan ko kung nagkataon. Mahina siyang humalakak dahil sa sinabi nito. Hindi talaga siya nito kilala. Huwag ka nang makulit, Levy babe. Kausapin mo lang si Daddy, ang daddy mo kapag nagising na siya. Huwag ka mag-alala, itataya kong buhay ko sa'yo, kagaya ng pagsuko ko ng aking sarili sa'yo. Aniya. Puro kabiro. Hindi ka nakakatuwa, Kat. Nagtatampo nitong sambit. Sige na, magpahinga ka na lang dyan. Ito talaga ang pinaka-love kong work sa lahat. Kinikilig pa niyang sambit. Pumesto siya sa dulo ng mahabang sofa at nagpanggap na may tinitingnan video sa cellphone niya, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa lalaki na kaiga sa hospital bed. Hindi nagtagal may kumatok at pumasok ang isang morena at simpleng babae. Mahabang buhok nito. Hindi totosyal manamit, ngunit ang kasimplihan nito ang mas nagpaganda at nagpaakit sa babae. Lutang ang ganda kahit di masyado marunong manamit. She looks so innocent and fragile. Tumayo siya na makita itong papalapit kay Levy, pero batid niyang dito kalaban dahil pinapasok naman to ng mga pulis na nasa labas. Daphne, Levy mentioned. Nang makalapit ang babae kay Levy, bigla itong humagulhol. Niyakap ang binata. Tang ina, ang dami kong kagaw sa yung hudas ka. Sigaw niya sa isip niya. Di bale mamaya hahabulin niya ito kapag nakalabas na ito at tatakutin niya ang babae para hindi na ito makipagkita pa kay Levy. Kuya! Humihikbi nitong sambit. Shh! Huwag ka nang umiyak. I am safe now. Sambit ni Levy sa babae. Ahem! Pagtutol niya sa seryosong usapan ng dalawa. By the way, Kat, si Daphne pala, half-sister ko. Anak siya ni Papa. Baling ni Levy sa kanya. Ngumiti siya dito ng bongga. Ayun naman pala. Hindi pala niya ito kagaw, kaya umibak agad ang ihip ng hangin niya. Kuya, ang ganda pala ng girlfriend mo. Hello po, Ate Kat. Nakangiting sambit ng babae sa kanya. Mas gumanda to nung sumili ang pantay-pantay na mapuputing ngipin. Ay, magkakasundo tayo niyan, Daphne. Masaya niyang sambit. Daphne, she's not my girlfriend. Tanggi ni Levy. Oo nga, hindi ako girlfriend. I'm his personal bodyguard. Ibang type niyang babae, yung tipong model ng sabong panlaba. Natatawa niyang sambit. How dare you insult my fiancé? Naiinis itong sambit. I am just telling the truth, ha? Dagdag pa niya. Sabay silang lumingon sa pintuan nang pumasok si Trixie na naka-all black attire. Naka-shades na itim din to. Wow! Saan ang burol? Hindi niya napigilan na sarili sa nasambit niya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Levy? Tanong ni Trixie sabay tanggal sa shades. At mabilis na kalapit kay Levy, hinalikan sa labi ang nobyo. Umupo siya. Tinitigan lang ang lovebird sa kanyang harapan. Si Daphne umupo sa tabi niya. Mabuti naman at nakilala mo sila Levy. Sambit niya kay Daphne. Opo, isang buwan pa lang nakakaraan. Masaya nitong tugon. So, you live with them now? Tanong niya. Hindi pa po. Ayoko pong iwan si mama at ang stepfather ko sa squatters area. Nag-offer po sila ng bahay sa amin pero tumanggi po ako dahil nasanay na po ako roon. Nalulungkot ako pag-iisipin ko pa lang na lilisanin ko ng lugar na yon. Mahina nitong sambit. May point ka doon. Kagaya ko ayoko pang bitawan ng first crush at first love ko kaya ayoko pa ng bago. Tiningnan niya sa Levy at Trixie na napaka-sweet. Nag-aaral ka pa ba o may asawa na? Hindi ko na po tinuloy yung pag-aaral ko. May boyfriend na po ako. Nagkisla pa ng mga mata nito nang binanggit ang tungkol sa nobyo. Mabuti ka pa, may experience na. Natatawa niyang sambit. Bakit po? Wala po kay nobyo? Sa ganda mong yan, ate? Tila di makapaniwalang sambit ni Daphne sa kanya. Ano ulit yon, Daphne? Hindi ko narinig eh. May pagkabingi kasi ako. Ang sabi ko po, sa ganda mong yan, ba't wala ka pang nobyo? Napalakas ang boses nito. Napabaling ang atensyon ni Levy at Trixie sa kanilang dalawa. Humalakak siya dahil namilog ang mga mata ni Trixie na sinadya nitong inikot-ikot hanggang sa puro puti na lamang nakikita niya sa mata nito.
Ah, ganito kasi yon. Ang boyfriend ko mukhang aasawahin ng iba eh. Aniya. Oh, ang sakit naman. Di bale, may lahi kasi akong aswang eh. Kaya aaswangin ko ang future asawa niya. Tinaas pa niyang isang kilay niya habang nakatingin kay Levi na parang nagtatalo pati na ang fiancé nito. Hoy babae, nasan ka na ba? Ba't di ka nagpaparamdam sa amin? Tanong ni Samara sa kanya. Nakatatlong missed calls na ito. Sa sobrang busy niya sa pag-ayos ng mga gamit niya, nakalimutan na niya na tignan ang cellphone niya. Lumabas na si Levi sa ospital at dahil responsibilidad na niyang lalaki, nakabantay na siya rito. May 5 bodyguard din to na puro brusko. Siya lamang ang natatanging babae sa grupo. Sorry girl, may work ako eh. I'm a personal bodyguard ni Levi, kaya sorry na muna ha. Mas importanteng love life ko ngayon kaysa sa inyo, okay? Maarte niyang sambit. Kailan ka ba magigising, girl ha? You see, panayain mo na si Levi dahil walang interes yun sa beauty mo. Kay Tiger ka na lang kaya. Gaga, Coke in Canyon. Listen, Kat. Oras na para palayain mo siya. Tanga ka talaga sa pag-ibig, Katalea. Isa ka sa pinakamagaling at pinakamatalinong assassin. Pero pagdating sa pag-ibig, bagsak ka. The world's best sniper. Pero pagdating kay Levi, bulag ka. Bahala ka rin sa buhay mo, girl. Hanggat hindi pa sila kasal, may pag-asa pa ako. At kahit kasal na sila, magkahabol pa rin ako, no? Di ba't mas madaling huliin ng manok pag nakatali na to? Humahalakak pa niyang sambit. Pati sa Samara Bright natawa na rin sa sinabi niya. Bahala kang nasa buhay mo, Kat. Sarado na talaga yung utak mo. Humiga siya sa kama nang ibaba na Samara ang tawag. Marami nagkakagusto sa kanya, ngunit wala talaga siyang nakaliting nararamdaman kapag nagpapalipad hangin ng mga to. Si Levi lamang lalaking gusto niya at magiging future husband niya. Kat, hindi mo naman kailangan bantayin pa ako dito sa loob ng office ko. I'm safe here. Sambit ni Levi sa kanya na makita siyang sumunod dito sa loob ng office ito. I am your personal bodyguard, Levi. Baka kaya masanay ka na kahit nasa loob ka pa ng banyo at tumatae, nakasunod pa rin ako sa'yo. Hindi ko na alam, Kat. Kung anong gagawin ko sa'yo para lang tigilan mo ko. Isang gabi lang, Levi. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo, then quits na tayo. Sagot niya rito habang nakasandal sa sofa nito. Talaga? Yun lang? Oo, just one romantic night only. Paligayahin mo lang ako, then I'll get lost. Ani rito. Damn, Kat, you're desperate. Huh, bahala ka. Kung ayaw mo, ititiisin mong beauty ko, no? Sa totoo lang, nagbibiro lang siya sa binata. Siyempre, takot din siyang ma-divergenize. Ang sabi pa ng mga kaibigan at kasamahan niya, napakasakit daw. Parang hinahati ang katawan sa dalawa. Hindi siya takot sa baril, pero sa ibang baril, takot siya. Sino ba naman yata ang hindi, di ba? Tumayo siya at lumabas na muna sa office ni Levi. Pumunta siya sa kitchen para maghanap ng makakain. Hindi pa siya nakapag-almusal kanina. Nagtimpla siya ng coffee at gumawa ng 2 sandwich. Ang isa ibibigay niya kay Levi. Alam niyang di rin to nag-almusal kanina sa manson. Sub-sub to sa mga papeles na pinipirmahan nito. Sandali tong tumingin sa pinto at nang makita siya, muling bumaling sa mga papeles. Have a break muna, Levi babe. Saad niya habang nilalapag ang isang tasa ng kape at sandwich sa gilid ng mesa nito. Muli tong tumingin sa kanya na wari, sinusuri ang itsura niya. Don't worry, walang lason yan, at lalong walang gayuma yan dahil alam ko naman, in love ka rin naman sa akin. Ayaw mo lang aminin? Natatawa niyang sambit dito. Anito nang marinig ang sinabi niya. Natawa lamang siya sa itsura nito. Nung hindi siya nito pinapansin, tumayo siya. Dumako sa likurang bahagi ng upuan nito. Dahan-dahang hinihimas ang likuran nito. Nakita niyang pag-iling ng lalaki dahil sa ginagawa niya. Hindi nagtagal, nilakbay naman niya ang kanyang magkabilang kamay sa tapat nito. Sa dibdib, tiyan at nang malapit na sa alaga nito, bigla nitong hinawakan ng magkabila niyang kamay. For Pete's sake, Katalea, ang landi mo talaga. He cursed her. Imbes mahiya sa ginawa, natatawa pa siya sa reaksyon ng binata, lalo na sa pulang-pula nitong mukha. Tumayo ang lalaki, tinawakan siya sa magkabilang balikat, at walang pakundangan, hinalikan siya na mapusok sa kanyang mga labi. Daman niya ang init ng bibig ng binata habang magkalapat ang kanilang mga labi. She did not even know how to respond from his kisses. Sinusunod lamang niya ang bawat galaw ng labi nito. Later,
She felt his hands massaging her breast. Indeed, it's the very first time na may humawak sa dibdib niya. Is this what you like, Kat, huh? Grabe ka. Siyempre hindi, no? I want more than that. Mahigpit siyang niyakap ng binata na tila ayaw na siyang pakawalan. Are you really sure you want it, Catalea? Baka hindi mo kakayanin. Hindi ka ba takot sa mga Stanford? Hindi mo ba ini-imagine na baka hindi magkasya dyan sa'yo ang alaga ko? Bahagya niya tong tinulak. Tinaas ang isa niyang kilay sa binata. Ang yabang mo naman. Don't bluff me. To see is to believe pa rin, no? Tsaka, gaano ba kalakihan, ha? At sobrang proud ka talaga sa sarili mo. Baka naman, isang bahing ko lang ilumipad na yan palabas ng kuweba ko. Or baka naman, mas malaki pa ng konti ang lip tint ko dyan, ha? Panlalait niya na mas kinapula na mukha ng lalaki. You are unbelievable, Catalea Valkyrie. Bakit? May tatalo ba sa Coke and can at lata ng sardinas? Teka, pahawak nga? Saad niya habang kinapa ang gitna nito na malayang nakabalandra sa harapan niya. Oh shit, ano yun? Nagtataka niyang tanong na mahawakan ang matigas at tayong-tayo nitong alaga. So, ano sa tingin mo, ha? Parang uod lang? Tatawa-tawa niyang sambit sa harapan nito. Come here. Ipapakita ko sa iyo ang uod na sinasabi mo. Muli itong humakbang na mas malapit pa sa kanya, ngunit sabay silang lumingon sa pintuan na may biglang kumatok. Nagmadali siyang puntahan at pinto at nakita ang sekretary ni Levi, nakangating naghihintay sa labas. May papipirmahan lang po, anito sa kanya. Nang pumasok ang babae, lumabas siya ng opisina habang daladala ang kape at ang sandwich niya. Babalik na lamang siya sa kitchen. Hindi siya mabubusog kapag nasa loob siya ng opisina ni Levi. Naabutan niya si Franz na umiinom ng kape sa kitchen. Lumapit siya rito at umupo sa tabi nito. Isa to sa personal bodyguard ni Levi na isang pulis. Isa to sa mga bodyguard ng daddy ni Levi na ngayon kay Levi na rin nagbabantay. Franz is tall, fit and handsome. Para tong atleta dahil napakaganda ng hugis ng katawan nito. Magkaedad lamang siguro sila ni Franz. They're both 26 years old. Nalaman din niya na mataas ang ranggo nito sa kapulisan. No wonder he is assigned to protect one of the most influential person in the society. Hey, Miss Sexy Babe. Sambit ito sa kanya na makita siya. Parang male version lamang nito kung makapagsalita. Hey, asshole. Sambit niya rito. Mukhang playboy talaga ang lecheng pulis. Humigop siya ng kape at 3 beses kinagat ang sandwich na ginawa niya. Wow! Dahan-dahan naman sa pagkagat. Anito. Gusto mo pati ikaw, kakagatin ko? Banta niya rito. Mukhang palaban ka talaga, Miss Johnson. Ganyan ang gusto ko sa mga babae. Malakas itong sambit sa kanya. Kape gusto mo? Para nerbisin ka ng konti sa mga pinagsasabi mo. Oh, eto. Iniharap niya ang tasa ng kape niya sa mismong bibig nito. Hey, you two. Tama na muna yon. I have an important meeting. Let's go now. Madadilim na mukha ni Levi ang nakita niya mula sa pinto ng kitchen. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa hawak ng tasa ng kape na wari. Isasubo niya kay Franz. Sexy babe, let's go. Dagdag pa ni Franz habang nakatingin sa kanya. Listen, kayong dalawa, let me remind you that bawal ang ganyang klaseng tawagan, lalo na sa trabaho, okay? Call each other's last name. You can continue your sweet nothings after I dismiss you at work. Is everything clear? Seryosong tanong ni Levi sa kanilang dalawa. Yes, boss. Sagot ni Franz. Naintindihan mo bang sinabi ko, Catalea Valkyrie? Baring ng binata sa kanya. Napakasuplado ng damuho. Pero mas gumapa ito kapag nagagalit. Dapat pala consistent na pangulit niya rito para lalo tong magagalit sa kanya. Okay. Tipid niyang sagot habang tinadyakan si Franz sa likuran. Pumunta sila sa isang Chinese restaurant. Katabi niya si Levi sa loob ng sasakyan habang sina Franz at ang iba pa ay nakasunod sa Raptor nila sa likuran. May 2 motorsiklo rin na pawang taga-agency nila na nakabantay. Ganito kahigpit ang security ni Levi Stanford, lalo na't anak ito na isang politiko. Know what? You really are amazing. Imagine you and Franz? Pinutol ni Levi ang kanilang tahimik na aura nito. Listen, kung iniisip mong may relasyon kami ni Franz, hoy wala. And one thing ha, kung magkakarelasyon man kami in the future, wala ka na doon, Levi. Sambit niya rito. Patandaling magbago ng mood ng lalaking to. May pakialam ako dahil ako ang boss ninyo. Bawal ang makipagrelasyon sa co-employees ang #1 rule ko. Matigas nitong sambit. Nakakatawa ka talaga as in.
Biglang may rules ha. In fairness no, kung ikukumpara nga naman kayong dalawa, isa siyang malaking sawa at ikaw, isang mumunting uod sa tabi-tabi. Sige, you will learn your lesson later. Banta nito sa kanya. Nang dumating sila sa Chinese restaurant, pumesto siya sa gilid ko saan tanaw lamang niya si Levi. May kasama tong hindi humigit sa 10 katao. Siguro mga investors to ng kumpanya ng binata. Ang iba nakatayo sa labas ng resort, bantay saradong lugar. Umorder siya ng mango shake dahil alam niya medyo magtatagal sila doon. Tinitigan niya si Levi habang nagsasalita ito sa mga business partners. Ba't napakagwapo nito sa paningin niya? Bawat galaw ng labi at bawat pagpikit ng talukap ng mata nito, napakagandang pagmasdan. Naruloko na ata siya. Baka obsession ang tawag sa paghanga niya sa binata. Ang ibang mga kalalakihan na kasama nito, gwapo rin naman, pero si Levi lamang ang nagbubukod tangi na pumupukaw sa atensyon niya. Hi Miss Ganda, nag-iisa ka lang yata ah. Pa-join ha, foursome tayo. Sambit ang tatlong lalaking bruskong pangangatawan. Isa-isa niyang tinignan na itsura ng tatlo. Ang isa sa tingin niya, boss ng dalawa. He looked like a spoiled brat. Ang dalawang nakaitim mukhang bodyguards na nasa gitna. Sorry, Totoy ha. Sanay na ako mag-isa. Mahinahon niyang sambit habang inihigop ang mango shake sa baso. You called me Totoy? Aba't hindi mo yata ako kilala? Hindi talaga kita kilala, pero mukha ka pang supot. Magpatuli ka na, Totoy. May libreng patuli sa barangay namin. Magpalista ka na. Pangotya niya sa lalaki na mas ikinagalit nito. Abat, akala mo kung sino kang matapang ha? Galit nitong sambit habang tinataas ang kamay niya. Akmang sasampalin siya. Madali niyang inabot ang kamay nito at binali yun na walang kahirap-hirap. Akmang susugurin siya ng dalawang bodyguards, ngunit mabilis siyang kumilos at tinadyakan ng mga itlog ng dalawa. Namilipit sa sakit ang dalawang lalaki. Letse kang babae ka? Sigaw ni Totoy. At inablot nitong mahaba niyang buhok, sinakal siya sa leeg. Mabilis niyang hinawakan ng magkabila nitong braso. Sinipang siya at nabigay ng uppercut sa panga nito. Natumba ito sa sahig at hindi na muling kumilos pa. Batid niyang nakatulog na to sa lakas ng suntok niya sa panga nito. Tinaasan niya ng kilay ang dalawang bodyguards nito na hindi na muling nakalapit sa kanya dahil sa takot. Nang pagmasdan ng paligid, marami ng mga matang nakatitig sa kanila. Magsasalita pa sana siya, ngunit may biglang humila sa braso niya at nilayo siya sa lugar na yon. Ano ba? Ba't ka ba nangihila? Pigil niya sa kusina mang nagdala sa kanya sa parking lot. Damn you, Cataleya! Tiger, bakit nandito ka? Takanyang tanong sa partner niya. His great buddy, Tiger Jeller. Ano bang kalokohan to, Kat? May mga misyon tayo na dapat unahin. Ba't ka pumasok sa mga Stanford? Makinig ka, Tigre. Kung ikaw nga, hinahabol mo yung babaeng nakilala mo sa simbahan dahil lang na in love ka. Siyempre ako din, no? Hinahabol ko rin ang lalaking mapapangasawa ko dahil hindi naman ako pose sa tabi-tabi. Sagot niya sa kaibigan. Pikutin mo na lang. Gawan mo na marriage certificate nyo para matapos na. Suggestion pa nito. Teka nga lang, nag-i-enjoy pa ako eh. Darating din tayo sa part na yan. So, bye-bye na muna. I need to go back inside. Pakis nga? Natatawa niyang sambit kay Tiger, ngunit nilayo nitong mukha sa kanya. Walang hiya ka talaga, Kat. Para kay Amazon na lang ang labi ko. Sambit nito at nagpaalam na sa kanya. Inayos niyang kanyang sarili, muling bumalik sa loob ng resto. Naabutan niya nag-iisa na lamang si Levi sa mesa. Shall we? Sambit niya na makalapit dito. Bigla itong tumayo mula sa pagkakaupo at mabilis na lumapit sa kanya. How are you? Are you hurt? Tila ba nag-aalalang tanong nito. Yeah, it really hurts, Levi. San banda? Dito oh. Sabay turo niya sa puso niya na kinailing ng binata dahil sa kalokohan niya.